Maaaring hindi ninyo ito nararamdaman ngayon, ngunit nais kong talakayin ang isang bagay na tahimik na nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan na lampas na sa edad 60. Ito ay isang karaniwan at pribadong gawain na kapag ginawa sa maling paraan ay maaring unti-unting makapinsala sa mismong mga sistema na nagpapanatili ng malusog na daloy ng inyong dugo at nagpapayabong sa inyong mga relasyon. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga nakatatanda na muling mahanap ang kanilang kumpiyansa, pagiging malapit sa iba at kalusugan. Sa aking trabaho libu-libong pasyente na ang aking nakita at may napansin akong isang paulit-ulit na pangyayari na hindi ko na maaaring sarilinin pa. Karamihan sa mga kababaihan ay naniniwala na ang masturbasyon ay isang gawaing hindi nakakasama o kahit na malusog sa anumang edad. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang isang maliit na pagbabago sa gawaing ito ay maaaring maging isang lihim na kaaway na dahan-dahang humahadlang sa inyong sirkulasyon at unti-unting sumisira sa emosyonal na koneksyon sa inyong relasyon nang hindi man lang ninyo namamalayan. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang pagkakamaling ito, ipapaliwanag kung bakit ito maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala at bibigyan ko kayo ng isang malinaw at natural na paraan upang ito ay maituwid. Ang aking layunin ay tulungan kayong maibalik ang sigla, pagiging malapit at kontrol sa inyong katawan na nararapat sa inyo. Manatili po kayo sa akin dahil malapit sa dulo, ibabahagi ko ang isang makapangyarihan, ngunit simpleng pagbabago na maaari ninyong gawin ngayong gabi na maaring magsimulang magpabuti ng inyong sirkulasyon at kumpiyansa sa kwarto sa loob lamang ng 7 araw. Simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas mabuting kalusugan ng sama-sama. Unang bahagi. Bakit humihina ang sirkulasyon at pagiging malapit pagkatapos ng edad 60 at ano ang kinalaman dito ng masturbasyon? Mahigit 3 dekada na ako sa aking propesyon, nakikinig sa mga kababaihan at kalalakihan na nagbabahagi ng mga pinaniniwalaan nilang magkakahiwalay na isyu ng lalamig na mga paa, kawalan ng pagnanasa, hindi magandang tulog lumalayong relasyon o isang nakaka-bother na pakiramdam na mayroong mali. Marami ang nagsasabi na ito ay dahil lamang sa pagtanda. At habang ang pagtanda ay tiyak na bahagi nito, hindi ito ang buong kwento. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagiging mas sensitibo, hindi mas manhid. Ang mga sistemang sumuporta sa inyo noong kabataan ninyo, ang daloy ng inyong dugo, mga hormone at paggana ng mga nerve ay nagsisimulang magbago. Sila ay nagiging mas maselan at mas reaktibo sa maliliit at paulit-ulit na mga gawi, lalo na ang mga pribadong gawain tulad ng paraan ng inyong pagmamasturbate. Ngayon, ito ay isang paksang hindi komportable pag-usapan ng marami kapag umabot na sa isang tiyak na edad. Ngunit naniniwala ako na kailangan natin itong harapin dahil ito ay tunay na mahalaga. Kapag kayo ay nagmamasturbate, gamit ang parehong tindi ng presyon o bilis na maaaring ginagamit ninyo, ilang dekada na ang nakalipas, iba na ang tugon ng inyong katawan. Ang dating masarap sa pakiramdam ay maaari nang magdulot ng banayad na pinsala, nababawasang daloy ng dugo sa pelvic region, napapagod na mga nerve, at maging ang pagkapagod ng tissue at maliliit na punit sa mga bahaging nahihirapan ng manatiling buhay at basa pagkatapos ng menopause. Maaaring wala kayong nararamdamang sakit, ngunit baka may mapansin kayong ibang bagay, mga orgasm na hindi na gaanong matindi, nabawasang pakiramdam, mas mahinang pagkasigla o isang pakiramdam na hindi na gaanong nasisiyahan sa pangkalahatan. Iyan ay ang tahimik na senyales ng inyong katawan na ito ay sobra ng napupuwersa, hindi napapalusog.
Ang pelvic region tulad ng inyong puso ay umuunlad sa malusog na sirkulasyon. Ang sobrang pagkiskis puwersa o pagkakahiwalay mula sa inyong emosyon ay maaaring dahan-dahang sumakal sa mahalagang sirkulasyong iyon nang hindi ninyo namamalayan. At hindi lamang ito nananatiling isang pisikal na isyu. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi sa akin na ang kanilang koneksyon sa kanilang mga partner ay naglaho na ang pagiging malapit na dati nilang ibinabahagi ay tila isang malayong alaala na lamang. Sinisisi nila ang edad, ngunit kadalasan ito ay ang tahimik na pagbabago sa paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang sariling katawan na nasasalamin sa kanilang mga relasyon. Alam kong hindi komportabling isipin, ngunit ang pagwawalang bahala rito ay may mga kahihinatnan. Karapatan ninyong makaramdam na kayo ay buhay konektado at may kumpiyansa hindi lamang sa sexual na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang magandang balita ay ang pinsalang ito ay hindi permanente. May paraan para makabalik. At dito ito, nagiging mas interesante dahil ang pinakapanganib na pinsala ay hindi lamang sa inyong mga daluyan ng dugo o mga nerve. Ito ay nangyayari sa kaibuturan ng inyong utak at binabago ang inyong mga hormone sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Ikalawang bahagi. Ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan? Kapag labis ang pagpapasigla ng mag-isa, mayroong isang bagay na hindi isinasaalang-alang ng karamihan kapag iniisip nila ang pansariling kasiyahan, lalo na sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa panlabas. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, sa inyong blood chemistry, sa inyong nervous system at sa inyong utak. At magiging tapat ako sa inyo, hindi ko rin laging naiintindihan kung gaano ito kahalaga noon. Ngunit matapos makita ang sunod-sunod na mga pasyente na nawawala ng kanilang enerhiya, interes sa koneksyon, at maging ang kanilang pagnanasa para sa pagiging malapit nagsimula akong mag-imbestiga ng mas malalim. Ang natuklasan ko ay nagpabago sa paraan ng aking panggagamot. Kapag labis ninyong pinasisigla ang inyong sarili sa panahon ng masturbasyon, lalo na sa pamamagitan ng paggamit ng matinding pagkiskis, isang malakas na setting sa isang device o isang malakas at nakatutok na pamamaraan, binabahan ninyo ang inyong utak ng isang malaking bugso ng dopamine. Iyan ang feel-good na chemical na nauugnay sa kasiyahan at gantimpala. Ngunit kung ano ang tumaas ay kailangan ding bumaba. Pagkatapos mismo ng pagtaas ng dopamine na iyon ang inyong katawan ay gumagawa ng prolactin, ang hormone na nagsasabi sa inyong sistema, tapos na tayo. Oras na para magpalamig. Sa isang mas batang babae ang pagbaba ng hormone na yon ay panandalian lamang. Ngunit pagkatapos ng edad 60, mas matagal bago makabawi ang inyong katawan. Kung inuulit ninyo ang ganitong pattern ng sobrang pagpapasigla ilang beses sa isang linggo, dinadala ninyo ang inyong sistema sa isang walang tigil na roller coaster. Sa paglipas ng panahon, pinapagod nito ang inyong kakayahang tumugon hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang inyong mga antas ng estrogen at testosterone na mas mababa na ay maaaring lalo pang maapektuhan ng inyong nitric oxide, ang molekul na nagpapanatiling bukas at nababaluktot ng inyong mga daluyan ng dugo ay bumababa at maging ang inyong oxytocin, ang bonding hormone, na tumutulong sa inyong makaramdam ng pagiging malapit sa iba ay maaaring mabawasan. Nangangahulugan ito na ang mismong gawaing dapat magdala sa inyo ng kasiyahan ay nagiiwan sa inyo ng pakiramdam na pagod, walang motibasyon at mas nakahiwalay kaysa dati. Hindi lamang ito isang teorya. Mayroon akong mga pasyente na lumapit sa akin na nagsasabing sila ay nakakaramdam ng pamamanhid sa loob na parang sila ay hiwalay sa kanilang sariling buhay. Hindi nila namamalayan na ang kanilang katawan ay nasanay na sa isang antas ng tindi na hindi na nito kayang panatilihin at ngayon
ay nagugutom para sa balanse. Ngunit narito ang bahaging ikinagulat maging sa akin noong sinimula ng mga pasyenteng ito na baguhin kung paano nila pinasisigla ang kanilang sarili na nakatuon sa pagpapanumbalik ng natural na ritmo sa kanilang mga hormone at isang banayad na diskarte sa kanilang mga gawi. Marami sa kanila ang nagsimulang makaramdam na tunay na buhay muli. Hindi lamang ito sa kwarto, ito ay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang bihirang banggitin ng mga doktor ang emosyonal na epekto ng mga gawin na ito. Dahil habang ang katawan ay tahimik na nagdurusa ang puso, ay madalas na nasisira sa mga paraang hindi masusukat ng anumang pagsusuri ng dugo. Ikatlong bahagi ang mga emosyonal na bunga na bihirang talakayin ng mga doktor. Lagi kong pinaniniwalaan na sa likod ng bawat pisikal na sintomas, mayroong isang emosyonal na kwentong naghihintay na pakinggan. Pagdating sa pagiging malapit, lalo na pagkatapos ng edad 60 ang mga kwentong iyon ay malalim. Ang katotohanan ay marami sa aking mga pasyente ang hindi lumalapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa masturbasyon o mga hormone. Lumalapit sila dahil may kulang isang bagay na hindi nila lubos na matukoy. Kadalasan ang kulang na yon ay koneksyon kapwa sa kanilang sarili at sa taong dati nilang kayakap ng mahigpit. Naaalala ko ang isang pasyente, isang retiradong guro mula sa Batangas na nasa mga unang taon ng kanyang 70s si Maria. Sinabi niya sa akin, "Dra de la Paz, hindi ko na po ramdam na ako'y isang babae. Kami ng asawa ko, hindi na kami naglalambingan tulad ng dati. Natutulog ako sa tabi niya, pero pakiramdam ko ay nag-iisa ako." Hindi niya ikinahiya ang pagtanda ng kanyang katawan. Ang tunay na nakakasakit sa kanya ay ang lumalaking distansya sa pagitan nila. Itong tahimik na emosyonal na paglayo na hindi niya alam kung paano ayusin. Doon ko siya tinanong kung paano siya kumokonekta sa kanyang sarili. Nagtaka siya sa una, ngunit pagkatapos ay inamin na madalas siyang gumagamit ng isang malakas na vibrator, kadalasan ng palihim. Sabi niya, mas madali na lang iyon kaysa subukang magsimula ng kahit ano sa kanyang asawa. Mas madali kaysa harapin ang hirap ng masakit na pakikipagtalik. Mas madali kaysa harapin kung gaano na naging kailang ang lahat sa pagitan nila. At iyan ang emosyonal na bunga na ayaw pag-usapan ng sinuman. Kapag ang pansariling kasiyahan ay nagiging isang lugar ng pagtakas sa halip na isang paraan ng koneksyon, pinapatibay nito ang pag-iisa. Lumilikha ito ng agwat hindi lamang sa kama, kundi pati na rin sa puso. Habang lalo tayong umurong sa mga pribadong gawi na nakabatay sa presyon at bilis lalong nagiging mahirap magbukas umabot at maramdamang nakikita tayo ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, ito ay tungkol sa kamalayan. Ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating sariling mga katawan ay direktang sumasalamin sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Kung ang relasyong iyon ay minadali nakatago o walang koneksyon, natural lamang na ang ating emosyonal na mundo ay magsisimulang makaramdam ng pareho. Ngunit mayroong paraan upang muling bumuo. Hindi ito sa pamamagitan ng pagsuko ng mga bagay, kundi sa pamamagitan ng paghubog muli kung paano tayo nakikibahagi sa kasiyahan at pagiging malapit. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit at tumulong akong gabayan ito. Sa susunod na bahagi ipapakita ko sa inyo kung paano simulan ang pagbabagong iyon sa 3 tiyak na hakbang. Simple, natural at makapangyarihan na maaaring makatulong na muling pag-alabin hindi lamang ang daloy ng inyong dugo, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam na buhay. Ika-4 na bahagi ang 3 hakbang na solusyon, isang bagong diskarte sa pansariling pagpapasigla. Pagkatapos ng edad 60, sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo kasama ang maraming kababaihan at kalalakihan na nasa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na tahimik na nagtatanong ng parehong tanong, may magagawa pa po ba ako para muling makaramdam ng pagiging malapit, para muling makaramdam na buhay? At lagi kong sinasabi sa kanila,
Oo, talagang mayroon. Ngunit nagsisimula ito sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan kapag walang ibang nakatingin. Ang paggaling ay hindi nagmumula sa pagkakasala o pagkakait. Nagmumula ito sa pagbabago kung paano tayo nakikibahagi ng may higit na intensyon, higit na kahinahunan at higit na paggalang sa yugto ng buhay na ating kinalalagyan. Binuo ko ang isang simpleng 3 hakbang na diskarte na nakatulong sa marami sa aking mga pasyente na muling kumonekta sa kanilang sarili at sa kanilang mga partner sa pisikal at emosyonal na paraan. Unang hakbang ang haplos na sinlambot ng balahibo, the feather touch. Pagkatapos ng edad 60, kailangan ng inyong katawan ng mas magaan at mas mabagal na pagpapasigla. Ang layunin ay hindi na habulin ng isang mabilis na paglabas, kundi muling gisingin ang inyong natural na pagiging sensitibo. Gumamit ng isang malambot na haplos, marahil na may kasamang maligamgam at dekalidad na lubrikant, at bigyan ng inyong katawan ng panahong kailangan nito upang tumugon ng natural. Sinasanay nitong muli ang inyong nervous system na makaramdam sa halip na subukang pilitin ang sensasyon sa pamamagitan ng presyon o matinding vibration. Ikalawang hakbang ang 3 araw na pag-reset, the 3-day reset. Sa loob ng 72 oras, nais kong itigil ninyo ang lahat ng sinasadyang pagpapasigla. Walang pornografiya, walang masturbasyon. Hayaan lang na mag-reset ang inyong mga hormone. Hayaan ang inyong isip at katawan na magpahinga. Karamihan sa mga kababaihang sumubok nito ay nag-ulat ng mas mahimbing na tulog, mas malinaw na pag-iisip, at kahit na napapansin ang mas malakas na natural na pagkasigla at pagkabasa pagkatapos lamang ng ilang araw. Binibigyan nito ang inyong sistema ng pagkakataong mag-recalibrate. Ikatlong hakbang, muling pag-uugnay, reconnection. Kung mayroon kayong partner, subukang simulan ang banayad at hindi sexual na paglalambing. Ang simpleng pagyayakapan ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Kung kayo ay mag-isa, sanay ng pagkonekta sa sarili nang walang layunin ng pagpapasigla. Umupo lamang, kasama ang inyong katawan, huminga ng malalim at pansinin kung anong mga emosyon ang lumalabas. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng tiwala sa inyong katawan at paglikha ng puwang para sa pagiging malapit na muling lumago. Nakita ko na ang maliliit na pagbabagong ito ay nagbubunga ng malalaking resulta. Isang babae ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng 1 linggo ng pagbagal lamang, mas marami siyang naramdaman sa buong katawan niya, mas may enerhiya sa umaga, at higit sa lahat, naramdaman niyang siya ay muling naging sarili niya. Ngunit may isa pang layer na hindi pa natin natatalakay, ang mga babalang senyales. Para sa maraming tao, ang pinsala ay nangyayari na at ang katawan ay tahimik na nagbibigay ng alarma. Ang tanong ay, nakikinig ba kayo? Ikalimang bahagi, mga babalang senyales na nagdurusa ang inyong sirkulasyon. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapakumbaba sa panonood sa katawan na magsalita, lalo na kapag bumubulong ito bago ito sumigaw. Sa aking propesyon, paulit-ulit kong nakita na halos palaging nagbibigay sa atin ang katawan ng mga senyales kapag may mali. Ang problema ay karamihan sa atin ay hindi alam kung paano makinig, o mas masahol pa, tinuruan tayong baliwalain ang mga senyales hanggang sa maging napakalakas na nito para tiisin. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang isang alalahanin para sa inyong puso. Naaapektuhan nito ang bawat bahagi ng inyong buhay, mula sa kung paano gumagana ang inyong utak hanggang sa kung ano ang pakiramdam ng inyong mga braso at binti, hanggang sa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa pagiging malapit. At pagdating sa mga banayad na epekto ng sobrang pagpapasigla o hindi malusog na mga gawi sa sexual, pagkatapos ng edad 60, ang mga senyales na iyon ay maaaring mas mahirap pang makilala. Isa sa mga pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko ay ang pagkapagod, hindi lamang pagod, kundi isang uri ng malalim at nakakapanghinang pagkaubos na kahit ang pagbangon sa kama
ay parang mas mabigat kaysa sa dapat. Para sa marami iyon ang unang palatandaan. Inilalarawan naman ng iba na ang kanilang mga kamay o paa ay mas madalas na nanlalamig kahit nasa mainit na panahon. Iyan ay isang klasikong senyales na ang inyong dugo ay hindi dumadaloy ng kasinglaya tulad ng dati. Pagkatapos ay nariyan ang mga mas intimong senyales. Mas kaunting sensasyon sa tuwing hinahawakan, pagtaas ng panunuyo o discomfort. Saari mas kaunting senyales ng natural na pagkasigla o isang pangkalahatang pakiramdam na ang inyong katawan ay mas mabagal ng tumugon. Ang mga ito ay hindi lamang mga sintomas ng pagtanda. Ang mga ito ay ang inyong katawan na tahimik na nagwawagayway ng bandila, humihingi ng inyong atensyon. Sinasabi sa akin ng ilang pasyente na iba na ang pakiramdam ng kanilang balat mas manipis, mas tuyo o mas sensitibo sa presyon. Ang iba ay nakakaranas ng pamamanhid sa kanilang mga daliri sa kamay o paa o kahit na pangingilig sa kanilang mga binti kapag matagal na nakaupo. At ang nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming tao ang nag-iisip na normal ang lahat ng ito. Ito ay karaniwan, oo, ngunit hindi ito kailangang maging normal ninyo. Isang babae, isang 68 taong gulang na retiradong nurse ang umupo sa tapat ko at nagsabi, "Akala ko po, tumatanda lang ako. Hindi ko alam na nahihirapan na pala ang katawan ko dahil sa paraan ng pagtrato ko dito." Gumagamit siya ng isang high-powered na vibrator ilang beses sa isang linggo. Iniisip na hindi ito nakakasama. Nang binago namin ang kanyang routine, bumuti ang kanyang pelvic circulation at gayon din ang kanyang mood, kalinawan ng isip at koneksyon sa kanyang partner. Sinabi niya sa akin, hindi ko namalayan kung gaano na pala ako naging manhid sa pisikal at emosyonal hanggang sa nagsimula akong makaramdam muli. Kung ano man dito ay pamilyar sa inyo, kung napansin ninyo ang mga tahimik na pagbabagong ito sa inyong sariling katawan, pakiusap, huwag ninyo silang baliwalain. Hindi sila mga senyalis ng kahinaan. Sila ay mga mensahe. Nais ng inyong katawan na mahanap ang balanse nito, nais nitong gumaling at kaya nitong gawin iyon kapag binigyan ng tamang pangangalaga. Bakit ito mas mahalaga kaysa sa sex lamang? Nagkaroon ako ng karangalan na makaupo sa harap ng libu-libong pasyente sa aking karera, mga kababaihan at kalalakihan. Marami sa kanila ay nasa kanilang 60s, 70s at kahit 80s. Bawat isa ay may dalang sariling mga pribadong tanong tungkol sa kalusugan, pagtanda at pagiging malapit. Kadalasan ang nagsisimula bilang isang pag-uusap tungkol sa enerhiya o pisikal na pagganap ay dahan-dahang nagbubukas sa isang bagay na mas makatao, isang tahimik na uri ng kalungkutan, isang pakiramdam ng pagkawala. At ang nagtatanong na, ganito na lang ba ito magtatapos para sa akin? At nais kong sabihin ito sa inyo ng malinaw hanggat maaari. Hindi ito kailangang magtapos sa ganyang paraan. Ang katotohanan ay ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Hindi lamang ito tungkol sa sirkulasyon o mga hormone o sexual na paggana. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim kung paano natin pinipiling tratuhin ang ating mga katawan, kung paano tayo nananatiling konektado sa iba, at kung paano natin pinanghahawakan ang ating pagpapahalaga sa sarili habang lumilipas ang mga taon. Tiningnan natin kung paano binabago ng pagtanda ang tugon ng inyong katawan sa pagpapasigla at kung paano ang mga gawin na dating tila hindi nakakapinsala ay maaaring tahimik na sumira sa daloy ng inyong dugo, pagiging sensitibo ng mga nerve at emosyonal na pagiging malapit pagkatapos ng edad 60. Ginalugad natin kung ano talaga ang ginagawa ng sobrang pagpapasigla sa loob ng inyong katawan, kung paano ito lumilikha ng hormonal imbalance sa inyong utak na maaaring magpatamlay ng inyong pagnanasa, magpababa ng inyong mood at magpahina ng inyong natural na hangaring kumonekta sa iba. Ang matagal na pagkapagod o nawawalang pananabik sa buhay
ay maaaring hindi lamang pagtanda. Maaaring ito ay paraan ng inyong katawan na humihingi ng balanse. Pagkatapos ay lumipat tayo sa emosyonal na espasyo kung saan ang katahimikan sa pagitan ng magpartner ay maaring mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na karamdaman. Nakita natin kung paano ang mga pribadong gawi kapag nakaugat sa pagmamadali o pagtakas ay maaring lumikha ng isang emosyonal na distansya na lalong nagiging mahirap tulayin. Ngunit hindi ko nais na iwan kayo doon. Kaya't ibinahagi ko ang 3 hakbang na solusyon mga banayad na pagbabago, mas mabagal na haplos 1 araw na pag-reset para makahinga ang inyong katawan at higit sa lahat 1 landas pabalik sa koneksyon, maging sa isang partner o sa inyong sarili lamang. Tinalakay din natin ang mga babalang senyales, ang malamig na mga kamay, ang pamamanhid, ang nawawalang sensasyon, hindi bilang mga sintomas na dapat katakutan, kundi bilang mga mensaheng dapat pakinggan. Kaya bakit mahalaga ang lahat ng ito dahil ang tunay na pagiging malapit ay higit pa sa sex. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ay naroroon sa iyong sariling katawan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng enerhiya upang muling tumawa, upang gumising na may layunin, upang maramdaman ang sarili mong tibok ng puso kapag inaabot mo ang isang taong mahal mo. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado, hindi lamang sa iba, kundi sa babaeng ikaw ngayon. Masyado na akong maraming nakitang mabubuting babae na sumuko na sa bahaging ito ng buhay, iniisip na huli, na ang lahat iniisip na nagsara na ang bintanang yon. Ipinapangako ko sa inyo hindi pa. Nakita kong nangyari ang muling pagkonekta sa edad na 65, sa 72, at maging sa 85. Palagi itong nagsisimula sa parehong simpleng desisyon, itigil ang pagwawalang bahala sa mga senyales at simulang ipakita sa inyong katawan ang kabaitan at pangangalaga na matagal na nitong hinihiling. Isang huling kaisipan mula kay Dr. Adela Paz narito, ang pinakamahalagang aral na natututunan ko sa lahat ng taon ko sa propesyon. Ang inyong katawan ay laging nasa panig ninyo. Hindi ito nagkukulang sa inyo. Ito ay nakikipag-usap sa inyo. Ang pag-aaral na pakinggan ito ng may pasensya at kabaitan sa halip na pagkadismaya ay ang pinakadakilang gawa ng paggalang sa sarili na maaari ninyong isagawa. Iyan ang pundasyon ng tunay at pangmatagalang kalusugan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagbigay sa inyo ng bahagyang ibang pananaw, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at mahalaga ang inyong mga karanasan. Ang usapang ito ay napakahalaga para manatili lamang sa likod ng mga saradong pinto. Isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig ito. At kung nais ninyo ng mas tapat at praktikal na payong pangkalusugan para sa kabanatang ito ng inyong buhay, siguraduhing mag-subscribe. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama.